Okay, mga kapatid, yan. Tingnan natin. Mga kapatid, narito na po yung binili ko kay Sir Alex Pedro Martinez. Yan, Pedro Wheels. Yung mga ROH steel wheel po ito. ROH steel wheels na binili ko po sa kanya na ikakabit ko po doon sa isineset up ko ngayong crosswind ni Ka Chris Tolosa. Ka Chris Tolosa. Ito na po yung iyong steel rim na binili po natin kay Sir Alex Pedro Martinez. Ayan oh, ganda oh. Black truck. Oh, pinadeliver niya na po kanina. Ito po ay rim 15 na 8 inches po ito. Ito dito sa loob ha. Ito yung 8 niya. Hindi ito. Ito yung 8 inches niya. Yan. So ang ilalagay nating gulong dito ay 235/75 R15. Yun po ang ilalagay natin. Saktong-sakto po dito yun. Yung gulong na yun. Ngayon, sinamahan ko na rin ng center cap. Kasi po ito, pag binili nyo itong steel rim na to, wala po itong kasamang center cap. Kaya binilang ko na rin para kapag inilagay na ito ay magandang-maganda. Ito po yan mga kapatid, dito po ang kabit niyan. ROH din po ito, plastic nga lang itong center cap. Tandaan nyo po, kapag po bibili kayo ng mga steel rims, dito na po kayo sa mapagkakatiwalaan. Kay Sir Alex Pedro Martinez, Pedro Wheels, nandyan lamang po sa Quezon City. Ayan po yung kanyang tindahan. Mga kapatid, siguro po nabalitaan nyo at napanood nyo sa mga news report, maging sa social media, yung nangyari pong sunog dyan sa Southern California, yung wildfires. Marami pong hindi nakaligtas dyan at napakarami rin po ang nagbuwis ng buhay. Nitong January 2025, nagsimula ang Santa Ana Wind Event na nagdala ng napakalakas na hangin sa Southern California na nagdulot ng maraming sunog na kumalat ng mabilis hanggang sa Greater Los Angeles na sumunog ng maraming mga ari-arian at noon pa lang ay umabot na ang lawak ng sunog sa halos 50,000 ektarya. Mayaman, mahirap, hindi po nakaligtas sa sobrang ningas na malaimpyernong wildfires po na ito diyan sa Southern California, maging doon sa iba pang mga kalapit na lugar nito. Sa isang iglap ay bigla na lamang naghirap ang mga residenteng ito. May kasabihan nga na hindi balin ng ikaw ay manakawan, huwag ka lang masusunugan. Marami po ang hindi nakaligtas dito mga kapatid. Pero dahil sa hindi naman po tayo diyan sa Southern California, nandito po tayo sa Pilipinas, hindi natin alam ang punot dulo nito. Hindi natin alam kung bakit ito ay hindi naiwasan, itong trahedya nito. Unang-una, nandiyan sila sa USA. So talagang diyan ay ang mga pamatay sunog diyan or yung mga bombero diyan ay matitindi ang training. Pero bakit ganun na nangyari? Umabot sa 250 to 275 billion dollars ang halaga ng nasalanta ng sunog na ito. Karamihan sa mga nasunugan ay mga mayayaman na nakatira sa Malibu's Carbon Beach o ang tinatawag na Billionaires Beach. I mean, I've never seen anything. Fires were this close to the cars. People left their cars on Palisades Drive. Burning up the hillside, the palm trees, everything's going. And the wind and the firemen are great, but you can only do so much. Pero mga kapatid, isa sa pag-usapan natin dito ay yung makikita nyong sasakyan na nandoon na mayroong kulay blue at kulay white doon sa kanyang bubong at sa kaunting porsyon ng gilid, bakit hindi siya nasunog? Halos lahat ng kabahayan doon, yung mga buildings doon ay nasunog, pero itong sasakyan na ito ay buong buo nakatayo doon, maging yung kulay ay matingkad na makikita nyo. Marami po ang namangha, marami ang nagulat dahil nakaligtas itong Volkswagen na T2 na microbus. Yan po ay 1977 Volkswagen na ginagamit po ng residente dyan. At ang tawag niya nga po dyan sa Volkswagen na bus po na yan, na microbus po na yan, ay Z Azul. Sa larawang ito po ay makikita na parang hindi ito talaga nadarang sa apoy. Pero mayroon ding parte sa kabila ng katawan nito, ng bus na ito, ang talagang nasunog din at ito po ay nagkaroon ng sira. Matapos ang matinding sunog na ito ay hindi pa rin nakabalik ang mga residente sa kanilang lugar at maliit lamang ang pag-asang maibabalik pa nila ang nawala nilang mga ari-arian.
Sa dami ng mga nasunog na ari-arian ay may isang asul na maliit na bus na may puting bubong ang hindi nagpatinag sa nagniningas na wildfires na tumutok sa mga kabahayan. Mga kapatid, yan tito na Volkswagen microbus po na yan ay kuha ni Mark Terrill. Nang iyan po ay ilathala niya at ay upload niya sa social media, maging sa mga news report yan po sa US, talagang nag-viral po yan. Kaya po, mas lalong maraming bumili dito po sa microbus ng Volkswagen po na yan. Napagkasunduan ng Volkswagen of America na ito ay humingi ng permiso sa may-ari nito na si Megan Wainwright na kanila ito nga ayusin at ibabalik sa original na mga kagamitan nito upang magsilbi pong inspirasyon na habang ang mga residente nung naturang lugar na yun na nasunog ay talagang masama ang loob nila at nahihirapan sila sa mga pangyayari, na ito naman pong little Volkswagen microbus po na ito ay magbibigay ng small miracle of hope para po sa kanila. Alam niyo mga kapatid, nang makita ko po itong artikulo na ito sa internet, bigla akong naalala yung binubuo kong Volkswagen Beetle. Tara, puntahan po natin nandoon. At hanggang ngayon, kami po ay nag-overtime para dito. Kahit na malaki-laki na rin po yung nagastos ko dito sa Volkswagen Beetle na ito, talagang pinagsisikapan ko na maibalik po ang mga gulong nito, paikutin ko ang mga gulong at pagulungin ko sa mga kalsada namin dito sa Antipolo. Kasi habang ako ay nasa bahay at hindi ko kasama itong Volkswagen na to, ay naku talagang parang minamagnet ako na paandarin ko na ito. Kaya minsan, siguro nagdaramdam na sa akin yung dalawang tauhan natin dito, yung talagang pinagkatiwala ko sa kanila itong Volkswagen, si Kuya Nel at si Kuya Jaime. Kasi gustong-gusto ko na pong mapaagana itong Volkswagen. Ngayon, ito pong dalawang kasama ko na to, ito yung mekaniko natin sa baba. Ngayon mga kapatid, pipilitin namin na mapagana itong Volkswagen sa lalong madaling panahon. Kaya ito ay pina-overtime ko na para bukas po ay mailabas na dito sa shop at maiparehistro na. Luma man ang mga sasakyang ito, ay nagtatak naman ito ng maraming magagandang alaala sa mga nagkaroon ng Beetle noong araw. Bawat subscriber ko na pumupunta dito sa Autoruns ay hindi sila papayag na hindi masilayan si Coaching Kuba na nagpapapicture at lahat ay gusto nang matest drive ang aming Volkswagen Beetle dito po sa Antipolo. Alam nyo mga kapatid, meron pa pong doktor dyan sa Chinese General Hospital ang pumunta rito sa akin kahapon at gusto nga po niyang malagyan ng electric aircon yung kanyang Volkswagen Beetle. Bumili lamang din po siya ng Beetle nang mapanood niya po yung mga series of vlogs ko tungkol sa Volkswagen Beetle. Ngayon, ito may aircon na po siya, meron na rin pong power steering at yun ng isang upuan ay nakakabit na po. So, sa mga susunod na araw po, ay makikita nyo na po itong bumabiyahe. Ginasusan ko na ng malaki itong Volkswagen Beetle na ito. Nagtataka nga po yung karamihan ng mga kaibigan ko rin. Bakit daw po ba ginasusan ko pa ito ng malaki? Biro mo, nilagyan ko na ng electric power steering. Nilagyan ko na rin ng electric aircon. Mga kapatid, kung makikita nyo po yung mga vlogs ko noong nakaraang taon, hindi ba't lagi kong sinasabi na ako ay magko-convert ng mga electric vehicle? Ngayon, nasimulan ko na po yan dito po sa Volkswagen Beetle po na ito. Ang hinihintay ko na lang po ngayon ay kung kailan ko pipindutin yung buy now. Kasi po, nakaredy na po, nasa cart ko na yung pong electric motor at yung battery na pang Volkswagen Beetle. Ang kagandahan kasi sa Volkswagen Beetle, meron siyang transmission. Yung transmission na yon, nasaktong-sakto naman dito sa likod nito kasi baliktad to eh. Yung bell housing ng transmission, nakaharap dito, ayan, paganyan. Ngayon, tatanggalin ko lang yung makina na yan at ilalagay ko yung motor doon sa transmission. Walang masyadong mga partes na kailangan mong ilagay at idagdag para maging electric vehicle itong Volkswagen. Kahit hindi ko na gamitin yung primera, segunda, tercera, pwedeng kwarta na kagad kasi nga po, direkta na po yung motor. Kapag ka po ikaw ay nakakwarta, direkta na po yun doon sa axle nito. Kasi ang axle ng Volkswagen ay nandito rin mismo sa dalawang gilid, dito sa rear no, ng mga gulong. Kaya po pag ito ay nilagyan ng electric motor na kadalasan na ginagawa diyan po sa Los Angeles, sa California, kasi may mga nagko-convert po diyan ng mga Volkswagen, mga T2 microbus, kasi nga po, ang makina nun ay kaparehas din po nito. Ganun po yung design niya. Kaya po, kapag ka napindot ko na yung buy now na yan, diyan po sa mga supplier ko sa China, no, darating na rin po yung electric motor na yon kasama na yung baterya. Kaya po ito, naayos na namin yung wiring harness ng electricals ito. Pinabago ko po lahat yan dahil nga po ang plano talaga dito
ay makonvert ko po ito ng electric vehicle. Pero bago mangyari yon, gagamitin ko muna itong makina kasi ito po ay pina-overhaul ko. At kung talagang mapindot ko na yung sinasabi ko sa inyo na buy now na yan, syempre hindi natin pagtatagalin, gagamitin na rin po natin dito sa ating Volkswagen Beetle. Ngayon mga kapatid, tignan nyo po itong T2 na microbus po na ito na kinonvert din po diyan sa Los Angeles. Katulad din po ito nung 1977 na microbus na ipinakita ko po sa inyo kanina. Magkaiba nga lang sila ng design. Ito po ay converted na rin ng electric vehicle. So, ibig sabihin, talagang pwede tayong mag-convert. Kaya lang, yung microbus na yon medyo mabigat din ang body nun, kaya talagang malaki ang motor na ginamit doon. Samantalang itong ating Volkswagen ay hindi naman kalakihan ng body nito at hindi nga ito mabigat. Binubuhat nga po ng ilang tao yung body na to nung aming itong ikinasa. So, yun mga kapatid, abangan nyo kapag ka dumating na yung inaasahan ko rin na electric vehicle kit, yun po ilalagay natin dito po sa ating Volkswagen Beetle. Mga kapatid, may tanong po ako doon sa mga TNBS na mga drivers, yung mga may-ari ng mga TNBS na mga sasakyan na yan. Yung mga Grab, yung mga bumabiyahe na parang taxi. May tanong po ako sa inyo, kung kayo po ay magko-convert, yung air conditioner nyo ay gagawin yung electric, makakatipid po ba kayo sa gasolina? Yan po ang tanong ko sa inyo. Yan po ang pag-aralan nyo dahil kung makakatipid kayo sa gasolina, mas malaki po ang kikitahin nyo. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Salamat kay Ace, taas ang kamay. Salamat kay Doms. Ayan. Salamat kay Jaime, pakita ka. Ayan, ang mga kasama ko sa pag-overtime at pagka ibinaling mo doon, bali mo doon, kay Nel. Ayan, ang nagre-review kong alalay. Ayan, salamat po. At kay Glenn, ang aking cameraman. O ayan, maraming salamat sa inyo. Kasama ko kayo gabi-gabi sa aking mga pag-vlogs. At kasama ko po kayo araw-araw sa panonood nyo po ng aking vlogs. Magandang gabi po sa inyong lahat.